Ikapitong araw na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga asahan sa paglilitis mamayang hapon ang desisyon ng korte kung ipapasapi na nga ba ang bank records ni VP Sara at kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. At para nga sa detalye live mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, may sasalang bang testigo sa witness stand mamayang hapon? Nikki, walang nakaschedule na isa lang na witness sa impeachment court sa pagpatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ilalaan kasi yung impeachment trial day 7, yung kabuuan na yan, sa pagkikwestiyon ng mga senador sa prosekusyon at depensa kaugnay sa hiling na ipasapina ang bank, tax at AMLAC records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Bagamat inaasahang itutuloy ng kampo ng prosekusyon at ng mga abogado ni VP Sara Duterte ang debate kung dapat may pasapina o hindi ang bank at tax records ng bise para gamitin sa impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay impeachment court spokesperson na Attorney Reggie Tunggol, hindi rin daw sigurado na madedesisyonan na ito ngayong araw. Magugunitang na ipagpaliban ito ngayong araw sa halip na noong Miyerkules dahil humingi ng sapat na panahon ng mga senator judges para mapag-aralan ng usapin. Bibigyan ng pagkakataon ng mga senator judges na magbigay ng kanilang panig o kaya ng tanong sa prosekusyon at depensa matapos ito ay inaasahang magkakaroon ng botohan. Nauna nang sinabi ni Attorney Reggie Tunggol na ang sistema ng botohan ay simple majority. Ibig sabihin kung 21 ang present na senator judges, 11 o kakailanganin para maprebahan o matanggihan ang motion to subpoena bank and tax records. Ang mga present na senator judges lang ang papayagang bumoto. Pero paano nga ba mas mapapaintindi ang mga ebidensya at argumento sa publiko lalo't mas sumisentro na sa mga numero ang mga balitaktakan oras sa tumungo na nga tayo sa Article 1 ng impeachment case ni VP Sara. Sabi ni Attorney Tunggol, kailangan umeffort ang parehas na kampo sa kanilang paglatag ng ebidensya para masiguro na hindi lang ang korte ang makakaintindi sa kanilang mga argumento, kundi maging ang publiko. Ang mga senator judge daw kasi ang umi-effort na ma-explain sa korte ang mga inilalatag na ebidensya. Pakinggan natin, Nikki, ang pahayag ni Attorney Reggie Tunggol, spokesperson ng impeachment court. Parties, yung nagpepresenta at saka yung oppositor, yung depensa na nag-o-object at magko-cross-examine din, I think they have to be the ones to actively navigate yung kailangan ng evidentiary rules under the rules on evidence, tsaka ng rules of court, at saka yung political speech, meaning kung paano nila ma-reduce yung legalistic na mga tanong at saka mga objections na yon into a public understandable na mga lengguwahe. Nikki, ulitin ko lang hindi pa talaga ganon kasigurado kung mapapagdesisyonan na ba mamayang hapon ng mga senador yung tungkol nga sa sapinang hinihingi para sa AMLAC at tax records. Kasi sabi nga ni Attorney Reggie tungkol sa atin, ang paliwanag niya, hindi ganyan ka-urgent yan. Dahil after nitong Article 4 tungkol sa grave threat di umano ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, tayo ay sasalang sa Article 1, which is about confidential funds. Hindi pa dyan kakailanganin yung bank at tax records ni VP Sara, kundi kapag proceed na tayo sa Article 3 o yung tinaguriang unexplained wealth. So again, Nikki, bagamat inaasahang maglalatag ng mga tanong ang mga senador mamaya sa prosekusyon at depensa, hindi pa sigurado kung bobotohan na yan mamaya at kung magkakaroon na ng desisyon para sa hinihiling na sapina. Samantala, Nikki, nitong nakaraang 2 linggo ng impeachment trial, nakita naman natin na magalang sumagot yung 2 witness mula sa NBI. Pero nung tanong natin kay Attorney Reggie Tunggol, paano kung maging argument yung isa o 2 o ilan mang witnesses sa isasala ngayon sa impeachment trial? Ayon kay Attorney Reggie Tunggol, pwedeng ipakontempt yan ng impeachment court at iba't ibang parusa ang pwedeng ibigay gaya na lamang ng reprimand at pag-admonish. Yan lamang ang latest mula sa impeachment trial day 7 na tayo. Nikki, balik sa'yo. May linawin lang natin, so bukas pa haharap itong si NBI Director Melvin Matibag bilang huling witness nga ng prosekusyon sa Article 4. Hindi na ba issue yung kanyang flight?
mukhang nagdesisyon na yung impeachment court at kailangan niyang sumunod doon, Nikki. So tomorrow, and we are not even sure, Nikki, kung matatapos siya bukas, kasi parang nakikita natin na pattern from prosecution and defense, nagiging 2 araw per witness. Mukhang hindi natatapos sa isang araw yung presentasyon at cross-examination. So pwedeng bukas isasalang, nakaschedule na isalang si Attorney Matibag, and possibly until Wednesday yan, Nikki, kung sakasakaling hindi nga matapos yung presentation, cross-examination, redirect at recross. Nikki. Sige, may i-refresh na lang din natin, no? Bakit ba ganito kakomplikado itong proseso sa bank records ng mag-asawang ang Duterte? Kasi bakit pag witness, agad-agad pinapasabpina? Pero itong ang bank records ay kailangan pa ng isang buong araw na debate. Ano-ano bang mga pag-uusapan? Kasi may confidentiality clause sa ating batas, ano? Yan ang inilalaban ng depensa, Nikki, na hindi ayaw nila talaga na ilabas yung bank records and tax records. Kasi for example, yung tax records under the law ng tax, ang ating tax code, ang sinasabi dyan ay pwede lamang isa publiko yan kapag may pirma ng Pangulo o kapag humingi ng permiso sa Pangulo at pumayag ang Pangulo kaugnay niyan. O kaya naman ay may kinalaman sa pagbuo ng batas pero sa executive session lamang pwedeng ilabas yung tax records na yan. Bagay na inilalaban ng depensa. Kaya sinasabi nila, teka muna, hindi pwedeng buksan yan kahit nasa impeachment trial ang vice. And then yung bank records, alam naman din natin na merong confidentiality clause dyan. Bagamat ang inilalaban naman ng prosecution dyan ay kahit sa bank secrecy law, may sinasabi naman na exception which is impeachment trial. So both camps nagbabanggaan. Merong violation, merong sinasabing prosecution na hindi. May lusot kami dyan. So kaya nagtatagal, Nikki, kasi nagbabanggaan yung prosecution at depensa, magkaiba ng gusto. Totally opposite. Dahil ang gusto ng prosekusyon, magamit yung lahat ng dokumento na yan para sa kanilang argumento, lalo na doon sa di umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Pero ang defense, sinasabi hindi pwede dahil sakop nga yan ng confidentiality clause, ng tax code at maging yung haba. Kasi ang gusto ng prosekusyon, starting from 2007 yung ilalabas na bank records, maging yan, ino-oppose yan, Nikki, ng depensa. Dahil sinasabi nila, 2007, hindi pa naman Vice Presidente noon si VP Sara, kaya hindi pa siya impeachable official. And another thing na ino-oppose ng depensa ay yung paglalabas din ng bank records si Attorney Mans Carpio dahil nga bilang asawa ni VP Sara ay hindi rin naman siya impeachable official. So you can see, Nikki, kung gaano karami yung points of contention na magkabilang kampo. Kaya talagang nagtatagal, or at least nga, Nikki, kung hindi yan matapos mamaya't hindi yan madesisyonan, understandable. Dahil nga kailangan ng oras para himayin yan, Nikki. Yan ang Express Report ni Mean Los Baños, live mula sa Senado. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.